Tinatayang halos 3 bilyong piso ang posibleng masayang sa ayuda matapos mabunyag sa pagdinig ng Kamara sa umano'y questionable at doble-dobleng pangalan sa listahan ng mga benepisyaryo para sa cash relief assistance sa mga driver. May report si Vel Custodio. Junk list. Yan ang pagsasalarawan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian sa listahan mula sa transport network companies para sa cash relief assistance. Batay sa datos ng ahensya, mahigit 1.6 million ang nasa clean list ng DSWD, pero may mahigit 100,000 ang may issue, habang higit 300,000 ang may duplicate sa listahan mula sa TNC. We're getting all these lists coming from different sources. And ang promise sa amin was a clean list to operate the payout, pero we're getting really dirty list. Hindi rin nagkakatugma ang mga listahan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa pagbibigay ayuda sa mga public utility vehicle drivers na lubhang apektado ng mataas sa presyo ng produktong petrolyo. This is a classic example na hindi magtama-tama ang listahan natin. Presentation nyo is 82,553 ang target. While ang clean na binigyan na ng ayuda ng DSWD, yung itong sector na to is 194,000 plus. Dagdag pa rito ang suliranin sa ilan umanong mga pasaway na claimants kagaya ng pagtatangkang magpabalik-balik pa sa pila. Ito yung nagtangka siya. Sabi niya, akala ko makakakuha ako ulit pero na-flag ako. So, dumagdag pa sa pila yan. Mayroon ding mga nabibiktima ng disinformation. Hinihikayat nila na magpunta sa site kahit wala sa listahan dahil ang request nila, pag lumapit daw sa helpdesk namin, may paraan kami maikarga sila sa list, which we don't. Ang helpdesk ginagamot lang yung slight errors to the name. Last slide, Mr. Chairman, is a text message to one of our staffers. Ano naman siya, 4-wheel, pero nagpumunta pa rin siya sa 2-wheel. Kasi sabi niya, may nagsabi raw sa kanya. Batay sa ulat ng DSWD, 2.7 billion pesos ang maaaring masayang dahil sa mga duplication. Kaya ayon kay Gatchalian, mahalaga ang validation at verification sa pamamagitan ng on-site payouts, lalo na sa unang tranche. Nakikipag-ugnay ng ahensya sa mga e-wallet companies para sa online payout sa mga susunod na tranches at kapag naisaayos na ang listahan ng benepisyaryo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.